Alasuna ng madaling araw nang gisingin ako para gawing gatas para sa aking anak. Bigla na lang sinakop nga aking biyenan ang aking bibig at idinusot sa aking kamay ang isang tumpok ng pera. Kumuha kang 10,000 piso, dalhin mo ang bata sa bahay nga iyong ina at umalis ka na ngayon, bago pa mahuli ang lahat. Nagulat ako, ngunit sumunod pa rin. Kinabukasan, nalaman ko ang lahat ng katotohanan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na tagapakinig na naririto sa aming channel. Kayo na aming mapuso at aming mga kaluluwa sa bawat kwentong ibinabahagi namin dito sa Pusong Buhay Kwento ng mga taong naktiis at nagtagumpay. Mga mahal naming tagapakinig, nais naming ipaalala sa inyo na ang mga kwentong aming ibinabahagi ay hango sa tunay na buhay na mga kababaihan na dumaan sa matitinding pagsubok, mga kwentong puno ng luha, ngunit nagtatapos sa tagumpay ng pag-asa. At ngayong gabi, ang kwentong aming ibabahagi ay isa sa mga pinakamalalim na kwento ng kataksilan at katatagan na aming natanggap. Ito ang kwento ni Grace de la Cruz. Kaya naman, samahan ninyo kami ngayon habang ikwekwento ng aming nagtatanghal na si Ate Rowena. Ang buhay na ito, isang buhay na tila ipinatapon sa kadiliman, ngunit muling nakahanap ng liwanag. Sana naman huwag nang umiyak pa, anak. Baka magising si tatay mo. Isang bulong lang ito sa dilim, ngunit ibinubuhos nito ang lahat ng pagod, lahat ng pag-aalala, lahat ng pagmamahal na hindi na mapipigilan ng isang ina. Alasuna, madaling araw. Tahimik na ang buong barangay sa Chalucan, salop ngang isang silit na halos hindi na makahinga sa lahat ng tinitipon nito, kama, aparador, basong may labi, at ang amoy ngang bata na palaging may halong pagod. Nandun si Grace, isang kamay na nakasandal sa likod ng kaniyang sanggol na si Liam na ilang sandali na ring umiyak ng walang tigil, at ang kabilang kamay ay nakaabot sa itaas na maliit na aparador para makuha ang boteng gatas. Alasuno ngang madaling araw, walang tigil ang iyak ng bata. Nilalagnat si Liam dahil sa pagtutubo ang ngipin at si Grace, halos wala nang natitirang lakas. Ang namatay na mumukto na sa kulang na tulog ay patuloy pa ring nagpupumilit na lumuha ng tahimik. Alam niya ang iyon kung makaabot ang iyak ng bata sa kwarto sa itaas kung saan natutulog ang kaniyang asawang si Jerome Bautista. Maari siyang bumaba at magsimulang magmura, o mas malala pa, maari siyang muli na naman magbigay nga higit sa isang sampal tulad nangyari nung nakaraang buwan. Ang silid na ito, isang maliit, mainit at nakakasakal na kwarto na dating ginagamit para sa pagtitipid ng gagamit. Sa pinakadulo ang dalawang palapag na bahay ng pamilya Bautista sa Chalucan, ito ang kwarto ng magina. Itinapon sila dito ni Jerome ngang makataon siyang magdahilan na ang iyang bata ay nakakaabala sa kanyang tulog, na siya raw ang pangunahing nakahanap buhay at kailangan ng pahinga. Biglang bumukas ang pinto. Isang malamig na simoy ngang hangin ang dumating kasabay ng pagbubukas ng pintong kahoy, at nandun si Aling Chora Bautista, ang biyenan ni Grace. Ang liwanag ng maliit na nightlight ay humaplos sa manilas na mukha ngang matanda. Ang kanyang mata ay may kakaibang kulay na hindi karaniwan sa isang ina na gumising lamang dahil sa pagmamalasakit. Nagulat si Grace, hinawakan niya ng mas mahigpit ang sanggol. "Nanay, bakit po kayo narito ngayong oras? Tumahimik ka." Mabilis na lumapit si Aling Chora, at bago pa nakakakuhang salita si Grace, malakas na sinakop ngang matanda ang bibig ng kanyang may bahay. Ang lakas ng hawak ay tila hindi galing sa isang matandang babae, sapat para matakbo ang dalawang hakbang paurong si Grace at halos mabitawan ang sanggol. Sa kabilang kamay, inilabas ng matanda mula sa loob ng kaniyang maluwag na damit pangtulog ang isang tumpok na salapi, nakabalot sa lumang diaryo, at idinusot ito ng diretso sa tiyan ni Grace. 10,000. Dalhin mo ang bata sa bahay na iyong ina sa Bulacan. Umalis ka ngayon. Bago pa mahuli ang lahat, napalawak ang mga mata ni Grace sa pagkamangha. Tumingin siya sa tumpok ng salapi, pagkatapos ay tumingin sa kaniyang biyenan. Ang kanyang isipan ay nagulumihanan sa pagod at pagkalito. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. "Nanay, hating gabi na po. Ano pong nangyayari?" "Hindi ko po maintindihan."
Binalaan siya muli ni Aling Chora sa pamamagitan ng mabilis na pagtutulak papalayo mula sa kama. Ang boses ng matanda ay nagmamadali, may halong takot at pagkagalit. Huwag kang magtatanong ng marami. Nalasing si Jerome kanina pagkatapos ng inuman niya sa mga kaibigan. May nagsabi sa kanya tungkol sa utang ng tindahan, maraming nararamdam siyang galit ngayon. Inilabas na niya ang pamalo at gustong palipasin kayo. Magayos kang damit, buhatin mo ang bata, at umalis na ngayon bago pa bumaba siya rito. Pag nagbaba siya, masakit ang maabot ninyong dalawa. Biglang bumalik sa diwa ni Grace ang lahat ng dati niyang sinapit, ang magabing napalo siya ng walang sapat na dahilan tuwing lasing si Jerome, minsan dahil sa maliit na salitang nagawa niyang sabihin tungkol sa kanyang pagastos, at ginapos ito ngang suntok na naktayo nga mga kulay asul sa kanyang braso sa luban 2 linggo. Ang takot ay mas malakas kaysa sa lahat ngang pagdududa. Naniniwala si Grace, tuwid ang pag-iisip niya baka naman totoo ito, baka naman nag-aalala talaga ang kaniyang biyenan para sa kaligtasan ng kaniyang apo. Pero saan po ako pupunta ngayong oras na ito? Sumakay ka ng bus papuntang Bulacan. Mabilis, huwag magaksaya ng oras. Hindi pinayagan ni Aling Chora na mag-isip si Grace ng mas matagal. Inisiksik nito ang tumpok ng salapi sa diaper bag, mabilis na nagtipon-tipon ng ilang damit ni Liam at isinukbit ang bag sa balikat ng kaniyang may bahay. Pagkatapos, itinulak siya pababa papalabas sa maliit na pintong panglikod ng bahay at binuksan ang kandado ng pabilis-bilis. Ang hangin ng gabi ay maginaw sa mukha ni Grace. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang kaniyang sanggol na ibinulong sa antok ng pagod. Ang mabigat na bag ay nakabitin sa kaniyang balikat. Mabagal siyang lumakat sa makitid at madilim na daanan. Hindi siya lumingon. Tila may nagsasabi sa kanya na huwag nang tumingin pa. Patakbo siyang lumabas sa direksyon ng pangunahing daan. Ang lahat ay tahimik, tanging ang malayo at abala-abalang pagtahol ng mga aso ang naririnig sa ibayong gabi. Si Grace, ang batang ina, ay patakbo-takbo sa kalye, hawak ang kaniyang sanggol, nagtitiwala sa salapi na hawak niya bilang kaniyang kaligtasan. Sa kapalaran niya, nakahinto ang isang bus na nagmamasid sa gilid ng kalsada, isang bus na nagbibiyahe sa gabing ruta. Umakyat si Grace, nagbayad, at umupo sa pinakamalapit na upuan. Habang tumatakbo ang bus palayo sa Chalucan, hinahawakan ng mahigpit ni Grace ang bag na may salapi sa kaniyang kandungan. Hindi pa niya nalalaman na siya ay kasalukuyang nagmamadali patungo sa loob ng isang bitak na matagal nang inilatak para sa kanya. Ang bayahe ay matagal, maingay, at puno ng amoy ng pawis at usok ng sigarilyo sa loob ng madagang bus. Nang tuluyang bumaba ang magina sa estasyon Nege, Bulacan ng maliwanag na ang langit, halos hindi na makatayo si Grace sa pagkapagod. Ang 2 paa niya ay natutulog sa matagal na pagupo habang pinapanatiling tahimik ang kaniyang sanggol. Si Liam ay utal-utal pa rin ang iyuk. Ang maliit na no niya ay mainit pa rin, lagnat pa rin mula sa pagtutubong ngipin. Iniangat ni Grace ang bag na pabigat ng pabigat at isa-isang hakbang na lumakat sa pamilyar na daan patungo sa bahay ng kaniyang ina. Hindi pa siya nakalayo nang magsimulang manginig ang kaniyang lumang cellphone sa bulsa niya. "Hello Grace, si Kuya Dennis ito, kakilala ni Jerome sa tindahan ng kahoy. Ikaw ba ito?" Nakilala agad ni Grace ang boses. Si Kuya Dennis, isang matandang supplier na nagbibigay ng materyales sa negosyo ng pamilya Bautista. Bakit siya tatawag ngayong umaga? "Oh, Kuya Dennis, magandang umaga po. May nangyari ba? Bakit po kayo tumatawag?" Tumigil ang boses sa kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos, isang malamig na tawa ang lumabas, ang uri ng tawa na nagpapahiwatig ng galit at kawalan ng paniniwala sa isang oras. "Grace, nagtatanghal ka ba ngayon? Umalis akong pansamantala daw. Anong ginawa mo? Ngayon ay ligalik na ang buong barangay sa Chalucan. Sinasabi nilang binasag mo ang kahang asawa mo, ninakaw ang 10,000 piso at tumakas nang iniwan ang lahat." Kakatawak lang ni Jerome sa pulis, nandun na sila ngayon at gumagawa ng rekord. Nahulog ang bag sa kamay ni Grace. Nahiyaw ni Liam ang malakas na iyak.
Si Grace ay tumigil sa gitna ng daan, ang kaniyang nga paa ay nakabaon sa semento. Naramdaman niya ang kaniyang dugo na tila nagyelo sa loob ng kaniyang katawan, ang mga kamay niya ay nanginginig, ang kaniyang bibig ay nagsisimulang kumibo ngunit walang lumalabas na salita. Heto, sinasabi mo, ninakaw ko daw ang pera? Hindi iyon maari. Ang nanay Cora ang nagbigay sa akin ng pera iyon. Pinagalitan niya akong umalis, sinabi niyang lasing si Jerome at gustong manakit sa amin. Nanay Cora, iyan, siya ngayon ay umiyak nang malaki sa labas ng tindahan. Sinasabi niya na nakita niyang personal na binasag mo ang kahong bakal, hinawakan ang pera at tumakas sa likod na pintuan. Ipinakita pa niya ang basak na kahon sa pulis. Grace, kung hindi ka babalik at haharapin ito, maghanda kang humarap sa korte. Napatid ang tawag. Lumuhod si Grace sa gitnang daan, hawak ang kaniyang sanggol na umiyak ng malakas. Ang kaniyang ulo ay punong kalabuan. Ngunit habang nakabaon siya ron sa gitnang bulachan, ang bawat piraso ngang nangyari kagabi ay nagsimulang magkaunay tulad ng magkahiwalay na piraso ngang isang nakakatakot na larawan. Ang kahonggam bakal sa silid sa itaas, paano niya maariyaon? Si Jerome ay palaging nakakandado ng pintuan ng kanilang silid tuwing gabi. Ang 10,000 piso na ipinuslit ni Aling Cora sa kanyang bag, ang salaping sinabi ngang matandang nakatago para sa kaniyang apo, at ang mabilis na pagbubukas ng likurang pinto, ang pagtutulak sa kanya palabas sa gabi, ang sobrang bilis ng lahat. Lahat ito ngayon ay naguging perpektong larawan ng isang bitag. Hindi si Aling Cora ang isang ina na nag-aalala para sa kaligtasan ng kaniyang apo. Siya ay isang tao na maingat na naglatag ng lahat ng pirasong maling kwento, isang mapanlinlang na plano na siyang nagbukas ng sarili niyang pinto kay Grace at nagtulak sa kanya palabas sa gabi, kasama ang ebidensyang nagpapatunay ng isang kasalanan na hindi niya ginawa. Bumagsak ang luha sa puting mukha ni Grace. Kinagat niya ang labi niya hanggang sa mapagbuo ang dugo. Si Aling Perla Villanueva ay abala sa pagsusugal ng dahon ng walis sa bakuran ng kanyang tahanan sa bulachan nang biglang napahinto. Siya sa pagkabigla nandun sa pintuan ng bakot ang kanyang anak na babae, may buhok na magulo. Isang kamay na hawak ang sanggol at ang isa pang kamay ay bumabata na mabigat na bag. Ang kaniyang hitsura ay nagpapahiwatig ng masamang nangyari. Iniwanan ng matanda ang walis, mabilis na tumakbo at inagaw ang apo mula sa pagod na mga kamay ni Grace. Bakit kayo gaya nito? Nasaan si Jerome? Nagaway ba kayong dalawa? Hindi makasagot si Grace. Niyakap lang niya ang kaniyang ina at nagsimulang umiyak ng malakas at punong kirot. Pumasok sila sa bahay. Ipinahiga ni Grace si Liam sa mahabang ulong kahoy, pagkatapos ay pito-pitong ikwento ang lahat ng nangyari ang gabi ng pagpapalayas at ang mapait na tawag ngayong umaga. Si Aling Perla, nang marinig ang lahat, ay namutla. Ang kanyang nga kamay ay hindi mahanap ng mahawakan. Bago pa man siya makahinga muli, nagmistulang sumabog ang kanyang cellphone sa mga tawag, mga tiyahin, mga kapitbahay, mga kaibigan. Lahat sila ay may isang mensahe. Aling Perla, may internet ka ba diyan? Ang kapatid ni Jerome na si Ate Tessie, kapatid na asawa nga anak mo, nagpost ng mahabang kwento sa Facebook. Sinasabi niyang nanakaw ng iyong anak ang 10,000 mula sa kahang pamilya. Sabi pa niya, tumakas kasama ang kalaguyo niya. Ibinabahagi na ngamga tao ito ngayon. Nakakahiya talaga, Aling Perla. Biglang pinigilan ni Aling Perla ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay bumaksak sa hagdan. Nagulat si Grace, tumakbo, at tinulungan ang kanyang ina na kusok ng makamay, na kusok ng puso. Ang sismis ay kumalat tulad ng sunok sa tuyong panahon sa bawat eskinita ng barangay, sa bawat tindahan ng sari-sari, sa bawat grupo ng kababaihan sa may poso. Ang mataong nakdaraan sa labas ng bahay ni Aling Perla ay nakmumukhang nakaturo at naktataglay ng mapakmatang tingin. Sa maliit na bayan na ito, ang dangal ng pamilya ay ang pinakamahalagang bagay, at ngayon,
tinatapakan ito ngang pamilya Bautista ng walang pagpapalampas. Nang makatulog na ang kaniyang ina sa kama, pinunasan ni Grace ang kaniyang luha, kumuha siyang na cellphone at tinawagan si Jerome. Nang makatanggap ang tawag, ang marinig niya ay isang tuyong tawa, hindi ang tawa ngang isang asawang nalungkot dahil sa pagnanakaw. Ito ay ang tawa ngang isang taong nagtagumpay sa kaniyang plano. Anong akala mo sa sarili mo, Grace? Malinaw ang ebidensya. Nakitang aking ina ang lahat. Ninakaw mo ang pera ng aming pamilya para ibigay sa iyong kalaguyo. Kung magaling ka, harapin mo ako dito sa tsalukan. Puputulin ko ang iyong mga paa. Huwag kang magsinungaling sa akin, Jerome. Ang ina mo ang nagbigay sa akin ng pera iyon. Ibigay mo sa kanya ang telepono, kausapin ko siya. Pagkaraan ng ilang sandali, marinig ang boses ni Aling Chora ngunit iba na ang tono. Kung kagabi ay malamig at nagmamadali, ngayon ay nananahoy at puno ng dramatikong pihati. Na, Grace, paano mo nagawa ito sa amin? Hindi ba kami naging mabait sa iyo? Binasag mo ang kahangang aming tahanan, kinuha mo ang lahat ng naimpok namin, at umalis ka nang iniwan ang aming anak. Nakakaawa ka ng kapiling mo, nagnanakaw ng pera ng bata. Natigilan si Grace. Lahat ng nais niyang sabihin ay nabitin sa lalamunan. Naulit niya sa kanyang sarili ang lahat ng narinig niya at napagtanto niya na walang silbi ang makipagtalo sa mga taong may nakahanda ng naratibo. Binita nila ang karamihan para itago ang katotohanan. Ginamit nila ang social media para sirain ang kanyang reputasyon. Gusto nilang pigilan siyang bumalik at humiling ng anumang bahagi ng kanilang tahanan o ari-arian kung sakaling humiling ng diborsyo. Napagtanto ni Grace ang lahat na ito. Ang dahilan ay hayagan na para sa kanya. Si Jerome ay nagnanais magdala sa bahay ng kaniyang kalaguyo isang babae na buntis na. Ang plano nila ay gawing malinaw na si Grace ang magnanakaw at ang mangingibig para si Jerome ay makita ng lahat bilang biktima at hindi siya kailangang ibigay ang bahay o anumang ari-arian sa diborsyo. Ngunit sa lahat ng ito, may isang bagay na hindi nila inakala. Si Grace de la Cruz ay hindi isang simpleng babae na maaring sirain ng basta-basta. Kinakapos si Grace sa kaniyang ngipin, punong galit. Ngunit habang tumingin siya sa kaniyang sanggol na nagmistulang natutulog sa hilera ng unan, naalala niya ang pinakamahalagang bagay, kailangan muna niya ang makatibayan. Tumawag siya kay Kuya Dennis. Kuya Dennis, huwag pong ibaba ang linya. Marinig ninyo muna ako ng 1 minuto. Mula sa inis na boses sa kabilang dulo, ang ingay ng makina ng kahoy sa background. Nagtatrabaho si Kuya Dennis sa kaniyang sariling bodega. Nagmistulang napigilan ng Kuya Dennis ang sarili niya. Anong sasabihin mo? Utang ang asawa mo sa aking yari na lang kasi sinabi ni Jerome na ninakaw mo ang pera ng kahon. Babayaran mo ba ang utang niya o ano? Kuya Dennis, 3 taon ka nang nakikipagtrade kay Jerome. Alam ninyo ang ugali ko. Umalis ako sa bahay na may piling damit lang at isang buntis na sanggol. Kung talaga akong umalis na may daladalang pera, hindi ako sasakaing bus ng ganito. At alam mo ba, inuwi na nila sa bahay ang babaeng buntis ng asawa ko. Biglang tumigil ang ingay ng makina sa kabilang linya, tahimik ng matagal. Anong ibig mong sabihin? Ang ginawa ni Jerome na iyon, Kuya Dennis, ang isang tindahan ng kahoy na may sapat na customer base, sapat na order tuwing buwan, bakit wala itong pera para bayaran ang utang nito sa inyo? Saan napunta ang pera? Siguradong ginamit niya iyon para bilhin ngang bagong sasakyan para sa kanyang kalaguyo o nakpadala siya ng para sa magagastos sa pagbubuntis. Tulungan mo ako, tutulungan din kita mabawi ang iyong pera. Isang matagal na katahimikan. Pagkatapos, ano ang kailangan mo? Mayroon ka pa bang mga resibo ng delivery, mga dokumentong nagpapakita ng utang, mga record ng transfers na ginawa ni Jerome mula sa iba't ibang account? Ipadala mo sa akin sa messenger lahat ng makukuha mo. Accountant ako noon bago ako nagpakasal. Mahahanap ko ang landas ng pera. Kapag nahuli natin siya sa pamamagitan ng numero, puwersahin nating ibalik ang pera sa iyo. Pumayag si Kuya Dennis at binaba ang linya. Sa loop ng 5 minuto,
dumating ang maramihang larawan ng mga dokumento, mga resibo, katalaan ng bank transfer, naliwanag ang mga mata ni Grace. Nagsimula na ang laban. Sa kabilang bahay, sa isang opisinang kumpanyang fertilizer sa Bulacan, paumanhin Grace. Maganda ang iyong resume at na-impress kami ang iyong karanasan. Ngunit ang aming kumpanya ay gumagawang negosyo sa komunidad at hindi namin maaring tanggap ang mga empleyado na may kontrobersya sa integridad. Malamig na tinig ng HR manager ang nagalis ng lahat ng pag-asa mula sa pagpupulong na iyon. Lumakat si Grace palabas ng silit ng interview na hawak ang kaniyang madokumento. Ang ulo niya ay punong pagkalito. Kahapon lang siya nag-apply, tumawag pa sila na tila masaya. Paano naging ganito? Kontrobersya sa integridad, anong ibig niyang sabihin? Sa labas ng gusali, binuksan ni Grace ang Facebook. Inilapat niya ang sarili niyang pangalan sa search bar. Ang lumabas ay nagiwan ng nanginginig na mga kamay, niya halos mahulog ang kaniyang mga dokumento sa sahig. Isang mahabang post mula kay Ate Tessie Bautista, ang kapatid ni Jerome na may kalakip na mga litrato ngang sira-sirang, kahon ng bakal at isang malinaw na blur na video mula sa security camera na nagpapakita ng isang babaeng may dala-dalang baby bag na nagmamadaling lalabas ng pintuan sa gabi. Si Tessie ay gumamit ng pinakamapanlait na mga salita para tawagan si Grace, magnanakaw, kabit, mapanlinlang, walang hiya. Sinabi pa ni Tessie na ninakaw ni Grace ang 10,000 piso na pondongang pamumuhay ng pamilya at iniwan ang asawa para sumama sa isa pang lalaki. Daan-daang komento ang nagsunuran mga estranherong nagsimulang manginsulto, manghusga, sumumpa. Si Tessie ay sumasagot sa bawat komento, nagdadagdag ng mga detalye na gawa-gawa lamang. At dahil doon naging malinaw sa kanya kung bakit tinanggihan siya ng kumpanya, ang sismis sa social media ay kumakalat tulad ng sakit binasag, ang tanging paraan ng kabuhayan na maaari niyang gawin sa sariling bayan. Nginuya ni Grace ang kaniyang ngipin, umakyat sa naghihintay na motorsiklo na hiniram niya sa pinsan at pumunta pauwi. Nang makapasok sa pintuan, narinig niya ang malakas at paos na pahingang kaniyang ina si Aling Perla, nakapatong ang cellphone sa kahoy na bench, nakalagay sa open speaker mode. Ang maingay at mabagsik na boses ni Tessie Bautista ay bumabasag sa tahimik na hangin ng bahay. Itago na ninyong mabuti ang magnanakaw na anak ninyo, Aling Perla, huwag siyang palabasin baka mahanap siyang kapatid ko at ipasok sa kulungan. Nagawa ninyong palakihin ang isang ganyang klaseng anak na walang konsyensya, kahiya-hiya para sa inyong pamilya. Namumutla si Aling Perla, ang pawis ay dumadagsa sa kaniyang noo. Hindi siya makapagsalita dahil sa galit na punong lalamunan. Binalibak ni Grace ang kaniyang bag sa sahig at agad na inagaw ang telepono. Tessie, tapos ka na bang umahol? Natigilan ang kabilang dulong linyang 2 segundo. Mukhang hindi inakala ni Tessie na sasamahan itong ganito. O nagsalita na ang magnanakaw. Bumalik ka sa iyong nanay at tanungin mo siya kung sino ang nagbigay sa akin ng 10,000 piso. Ang pera kong maternity benefit ang iyon iniingatan ng inyong nanay Cora para sa akin. Itong post mo ay na-screenshot ko na lahat bilang ebidensya. Saka, ang sasakyang biniling ang kapatid mo para sa kaniyang kalaguyo saan galing ang para doon. Mayroon akong bank statement ng tindahan na kayang patunayan ang lahat. Maghanda ka at si Jerome at ang inyong nanay Cora ipapapakita ko sa inyo kung gaano kagaling ang isang accountant. Hindi nagawa ni Tessie na sagutin ito. Pinara ni Grace ang tawag. Ilang araw ang lumipas. Isang teleponong tawag mula sa kapitbahay. Malam, Grace, nakita mo na ba? Sa inyo sa number 42, may bagong babae na pumasok na bubuntis pa. Ang nanay Cora ay sumasalubong sa kanya. Parang tinatrato siyang prinsesa. Tinutulungan pang magdalang gamit. Napalugmok si Grace sa gilid ng kama. Ang diaper na kaniyang pinapalitan para sa kaniyang anak ay nahulog sa sahig. Sa loob ng 5 araw lamang, 5 araw mula ng mapilitang umalis ang lahat ay naging malinaw na para kay Grace tulad ng katanghaliang tawid.
Siya si Grace de la Cruz, dating accountant ng isang malaking agricultural supply company ay tinaha ng kaniyang sariling asawa at biyenan ang pinakamalinaw na landas ng panloloko na maari nilang gawin. Ang gabi na nakunwa si Jerome na lasing at nagwasak-wasak sa taas. Ang dramatikong pagpasok ni Aling Cora sa madaling araw, ang pagdusot ng salapi sa kanyang bag, ang pagsabing, umalis ka na bago mahuli ang lahat, ang likurang pintuan na nakabukas na. Lahat ng iyon ay hindi dahil inaalala ni Aling Cora ang kaligtasan ng apo. Lahat ng iyon ay para sa isang layunin, palayasin si Grace ng walang ebidensya sa kaniyang pabor, taasan siya ng kasalanan, at ibigay kay Jerome ang lahat ng dapat paghatiin sa diborsyo. At ang 10,000 piso, bigla na lang bumangon sa isipan ni Grace ang lahat ng nakaraan. Nung ipanganak niya si Liam, pinilit siya ni Aling Cora na ibigay sa kanya ang maternity benefit ni Grace para para hindi maubos ni Jerome para sa tindahan. 1,000,000 chitikan Newman. Ang salaping ito ay ang kaniyang sariling perang ginamit ni Aling Cora bilang bitak isang maingat na planadong pagimbentong kasalanan na ipinalagay kay Grace. Kinagat ni Grace ang kaniyang pangibabang labi ng halos dumugo. Nagtiwala siya ng sobra-sobra, naging malambot siya ng sobra-sobra, at dahil doon ay naging kasangkapan siya ng sariling pamilya ng kaniyang asawa para sa sarili nilang kapakinabangan. Halika na, anak. Kain ka muna bago lumabas ang kaluluwa mo. Iniabot ni Aling Perla ang isang mangkok na mainit na lugaw na may luya na nakalagay sa lumang kahoy na mesa sa sulok ng bahay. Ang manipis at guhit-guhit na mga kamay ng matanda ay dahan-dahang humaplos sa nanginginig na mga balikat ng kanyang anak na babay. Sa buong gabi, hindi man lang nakaidlip si Aling Perla bawat ilang minuto ay may malalim na buntong hininga, bawat sandali ay may pag-aalala para sa kanyang anak at apo. Ang kahihiyan mula sa mga dila ng mga kapitbahay ay mabigat para sa isang ina na buong buhay ay inilaan sa pagtatrabaho at pagiging matapat, ngunit ni isang salita ay hindi niya sinisi ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay nasusugatan para sa kanila. Tumingin si Grace sa mangkok ng mainit na pagkain, isang patak na luha ang malapit ng tumagas. Subalit ngayon ay panahon na para maging malinaw ang isipan. Ang pagiyak ay hindi maglulutas ang anumang problema, magbibigay lamang itong kasiyahan sa mga taong nasa tsalutan. Hindi siya maaring magtago sa barangay na ito at magdala ng mapanuring tanda ng magnanakaw habang buhay para lamang mababad ang kaniyang ina at ang kanyang anak sa kahihiyan. Dapat niyang harapin ito ng may tamang estratehiya. Kinuha ni Grace ang mangkok at kumain ng marahan. Ang init ng lugaw ay nakpalutang sa kaniyang isip. Siya ay isang accountant. Dati niyang pinamahalaan ang buong financial record ng isang malaking kumpanya ng agricultural supplies. Alam niya ang prinsipyong daloy ng pera walang pera ang lumalabas o pumapasok ng hindi nagiiwan ng bakas. Kung sinasabing nalugi ang tindahan, si Jerome ngunit lihim niyang pinangalagaan ang isang buntis na kalaguyo, tiyak na may malaking pera na nailuwal mula sa tindahan para sa panlabas na gastos. Matapos ang mangkok ng lugaw, kinuha ni Grace ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Kuya Dennis. "Halo, Kuya Dennis. Si Grace ito. Huwag pong ibaba agad. Isang bagay lang ang sasabihin ko." Sa kabilang dulo ang ingay ng makinang kahoy sa background. Mukhang nasa bodega na ito si Kuya Dennis. "Ikaf pa. Ano pa ang gusto mo?" "Kuya Dennis, 3 taon ka ng kasosyo ni Jerome. Alam ninyo ang ugali ko. Lumabas ako ng bahay na may ilang damit lang at isang sanggol na may lagnat. Kung talaga akong umakyat ng bus na may dalang 10,000, bakit ako pupunta ng probinsya para lang doon? Niloko rin kayo ni Jerome. Inuwi niya na ang babaeng buntis sa bahay. Tahimik na ang kabilang dulo ng ilang segundo. Pagkatapos, anong ibig mong sabihin? Ginawa niya talaga iyon? Noong pumunta ka kahapon para singilin ang utang, umiyak siya ng maraming luha, di ba? Isipin mo isang tindahan ng kahoy na may stable na mga order ng furniture at cabinets na napadala sa iba't ibang probinsya. Bakit walang pera para bayaran ang utang sa kahoy na materials? Nasaan ang pera? Tiyak na ginagamit niya iyon para sa kotse,
para sa apartment, para sa mga gastos sa pagbubuntis ng kaniyang kalaguyo. Kung tutulungan mo ako, tutulungan din kita mabawi ang iyong pera. Paano? Mayroon ka pa bang mga resibo, mga delivery order, mga bank transfer records mula sa tindahan? Kahit na ang mag-transfer mula sa iba't ibang account na ginamit niya para bayaran kangang bahagingan, utang screenshot mo lahat, ipadala sa akin sa messenger. Accountant ako, hahanapin ko ang landas ng pera. Kapag nahawakan natin ang kanyang lihim, mapipilitan siyang magbayad sa iyo. Pumaya si Kuya Dennis. Sa loop na 5 minuto, nausimulang tumaksang malitrato sa messenger ni Grace. Nakliwanag ang makamata ng babae. Nagsimula na ang tunay na laban. Naupuan niya ang lumang bangko na kahoy sa bahay ng kanyang ina, napapalibutan ng nga papel na kalat-kalat. Ang dilaw na liwanag ng iisang bombilya ay nagbibigay ng maputlang ningning sa lahat. Habang hinahawakan ng isang kamay ang sanggol na tulog sa ibabaw ng unan, ginagamit naman niya ang isa para suriin ang bawat numero, bawat petsa. Ilang gabi ang lumipas na ito ang gawain niya. Paumanhin Grace, maganda ang iyong resume. Isa uli itong pagtanggi ito ay mula sa pangalawang kumpanya na tinanggihan siya, at sa ikatlo, bawat beses na lumalabas siya para mag-apply, may bagong dahilan para itaboy siya. Ang viral na post ni Tessie Bautista ay kumakalat pa rin, muling ibinabahagi nga tao. Sa isang maliit na komunidad tulad nito, hindi makalusot ang isang babae na may markang magnanakaw. Umuwi si Grace sa motorsiklo, nagmamadali. Nang makapasok sa pintuan, narinig niya uli ang boses ni Tessie, ngayon ay sa open speaker ng telepono ni Aling Perla. Hayaan ninyong mamatay na lang siya ng gutom roon sa Bulacan, mga magnanakaw na ina't anak. Huwag ninyong ipagtanggol ang basura na iyon, Aling Perla. Kung mahanap siya ni Jerome, ipapasok niya sa piitan. Ibinaliba ni Grace ang kaniyang bag at sinagot ang tawag. Tessie, tapos ka na bang kumanta? Pati hill-to-hill sa kabilang dulo, pagkatapos ay muling sumabog ang boses ni Tessie. Oh, lumabas na ang daga. Bumalik ka sa inyong nanay at itanong mo kung sino ang nagtanim ng pera sa aking bag. Iyong post mo na screenshot ko na lahat at dinala sa isang notaryo para gawing dokumento. Ngayon, ang sasakyang binili ni Jerome para sa kaniyang kalaguyo, iyan ay nagre-rehistro sa pangalan ng sinong tao, at ang pera na regular na tinanggap ngang babaeng iyon para sa prenatal check-up na saan ang source. Ang bank statement klang tindahan ay hawak ko na. Ihanda ninyo ang inyo para marinig ng korte. Natulok ang linya ni Tessie ang ilang segundo. Bintang mo sa amin ng walang patunay. Huwag mo akong gisingin sa akin, Tessie. Sabihin mo sa nanay Cora ninyo na maghanda na siya, at sabihin mo rin kay Jerome ang sasakyang iyon na binili niya para kanino rehistrado. Hawak ko ang lahat. Abangan mo. Binaba ni Grace ang tawag at tumingin sa nanginginih na mga mata ng kaniyang inang nakamasit sa lahat. Humingang malalim si Grace. Ito ay ang laban at hindi siya susuko pa. Makalipas ang ilang araw, isang bagay ang binanggit ng isang kapitbahay. Grace, hala. Makikita mo ba andun sa number 42 sa Chalukan, may bagong babae na pumapasok na pakalaki ng tiyan. Ang nanay Cora ay tumatakbo para tulungan siyang magdala ng bag. Ang bongkay ay nanonood. Napalugmok si Grace sa gilid ng kama. Ang diaper na kaniyang pinapalitan para kay Liam ay nahulog. 5 araw lang. At ngayon, lahat ay malinaw na para sa kanya. Ang mapirasong nakaraan ay nagsama-sama sa isang malinaw na larawan. Ang gabing iyon nang magpanggap si Jerome na lasing at nagwasa ng makasangkapan sa taas, ang dramatikong pagpasok ni Aling Chora sa madaling araw, ang pagdusot ng pra sa kanyang beget, ang pagmamadaling pagtutulak sa kanya palabas, ang likurang pintuan na nakabukas na. Lahat ng ito ay para sa isang layunin, palayasin si Grace ng walang ebidensya para sa kanya, gawing siya ang kriminal, at iwanan si Jerome na malaya na kunin ang lahat ng ari-arian, at ngayon ay hawak ni Grace ang susi para labanan ang lahat ng iyon. Malikhaing nagbukas si Grace ng makabagong notebook, ang kaniyang nga kamay ay hindi humihinto sa pagsusulat.
Ang tindahan ni Jerome ay hindi malaki ngunit may tapat at matatag na base ng mga customer, lalo na ang order ng furniture at cabinet na napapadala sa iba't ibang probinsya. Ang monthly material orders mula kay Kuya Dennis ay humigit kumulang sa 60 hanggang 80,000 piso. Ang sahod ng 30 manggagawa plus ang ila, tubig at iba pang gastos ay dapat nagiwan ng kahit 30,000 bawat buwan bilang kita. Gayunpaman, sa loob ng isang taon, palagi si Jerome na nagsasabing nalugi ang tindahan at pinuputol ang monthly allowance ni Grace para sa diaper at gatas. Binasa ng mabuti ni Grace ang bawat detalye ng mga bank transfer na ipinakita ni Kuya Dennis. Naroon ang isang bagay na kakaiba. Ang ilan sa mga bayad ni Jerome kay Kuya Dennis ay hindi mula sa pangunahing account ng tindahan. Ilang beses ang matransfer ay mula sa isang pangalang Leilani Castillo, natihilan si Grace. Leilani Castillo, ang babae. Naganap pa si Grace ng mas malalim. Ang isang malaking cash withdrawal mula sa account ng tindahan naganap 10 buwan na ang nakaraan ay tumutugma sa oras na ibinunya ang mga kapitbahay na bumili ang bagong sasakyan si Jerome. Noon, sinabi ni Jerome kay Grace na loan iyon para sa negosyo ngunit ang mangumero ay nagsasabing ang iba. Iyon ay cash, binayaran ng buo. At ang sasakyan ay nairehistro sa pangalan ni Leilani Castillo. Ngunit ang pinakamahalagang natuklasan ni Grace ay isang maliit na handwritten note sa gilid ng notebook ni Jerome na nakalimutan niya sa tindahan, isang nota na sabi ng ihulog sa savings account. Nanay Cora, ang halagang nakasulat ay katumbas ng 10,000 piso. Naputol ang hininga ni Grace. Iyan ay hindi pera ni Aling Cora. Iyon ay ang maternity benefit ni Grace mismo at ang kaniyang ipon mula pa nung nagtatrabaho siya bilang accountant. Pinagkakatiwala ang ibinigay niya sa kaniyang biyenan para imbak at hindi mubok ni Jerome sa negosyo. Ginamit ng matanda ang sariling pera ni Grace bilang bitag. Naramdaman ni Grace ang lamig na dumaan sa kaniyang katawan. Grace, gising na, ang bata ay mainit na mainit, tara nasa ospital. Nagising si Grace sa sigaw ni Aling Perla. Agad siyang tumayo, inunat ang kamay para hawakan ang noo ni Liam. Ang sanggol ay malambot at mahina. Ang kaniyang paghinga ay pabigat ng pabigat. Ang district hospital ng Bulacan ay hindi na makasagot sa problema, nagsabi ang doktor na may tanda ng malubhang pneumonia at kailangan ng mas mataas na antas ng ospital. Nagmadali si Grace. Inagaw niya ang kanyang bag, kinuha ang sanggol, at tumakbo papunta sa daan para sumabit ng taxi. Patakbo ang sasakyan patungo sa provincial hospital. Sa buong biyahe, ang dibdib ni Grace ay parang sinakal, hinawakan niya ng malapit ang mainit na mga pisngi ng kaniyang anak at pinanalangang makaraos. Ang pediatric ward ng Provincial Hospital ng Bulacan ay puno ng ataw. Ang malakas na amoy ng antiseptic ay nagalong sa pawis at mga iyak ng maraming batang naghihintay sa paligid. Nakaupo si Grace sa plastik na upuan sa labas ng emergency room. Ang pagod na mga mata ay nakatutok sa nagsasarading pinto. Si Aling Perla ay naktakbo para bayaran ang hospital bill. Hoy! Mukha ko bang kilala ko ang dati kong manugang doon? Isang maingay at mapanuyaying boses ang pumutol sa mainit na hangin ng koridor. Napalingon si Grace. 10 hakbang ang layo, si Tessie Bautista ay naglalakad na nakabitin ang braso kay isang buntis na babae na may mapakmataas na ayos ng damit at matibay na lakad. Ito si Leilani, ang kalaguyo ni Jerome. Nagulat si Grace, ngunit nagpigil ng kaniyang emosyon. Lumabas pala sina Tessie at Leilani para sa prenatal check-up ni Leilani sa obstetrics department at nakdaan sa pediatric section para bumili ng merienda at natakpuan si Grace sa sulok. Itinuwit ni Leilani ang kaniyang damit at tumingin sa nakatayong Grace ng may kalahating ngiting ang pagyayabang. Si Tessie na hindi makapigil ay lumakat ng walang pasabi at tumayo ng harapan ni Grace at sinadyang magsalita ng malakas para marinig ng lahat sa paligid. Akala ko ay lumayas na kasama ang lalaking kalaguyo, tamasahin na ang ninakaw na pera. Ano, lumabas pa rin sa public hospital na ito, tingnan mo ang sarili mo, mukhang pinaksamang basura.
Subukan mong bumalik sa Chalukan, may tatanggap sa iyo ang nanay Cora namin, baka maputol ang paa mo. Maraming pares ng mata ang nagsimulang lumingon, magabulong ang narinig. Si Lailani ay dahan-dahang humila sa braso ni Tessie, ang boses nito ay mapagkunwaring mawain at puno na pagkainis. Huwag mo na itong pansinin, Tessie. Tignan mo ang uri niyang babae, umalis sa asawa, iniwan ang anak, nagnanakaw. Ang bata niya ay nakikita mong ganyang kalagay, tanda ang karma. Tara na, pumunta na tayo sa OB. Ang mga salitang iyon ay tila isang apoy na itinapon sa isang balon ng gasolina sa loob ni Grace. Maari niyang tiisin ang lahat ng binabanggit laban sa kanya. Ngunit kapag sinumpaan ang kaniyang batang anak na may sakit na malapit ng mamatay, iyon ang lumampas sa lahat ng pagtitiis niya. Ang 3 taon ng pagiging mapagparaya bilang manugang sa pamilya Bautista, 3 taon ng paghahain, paglilinis, pag-aasikaso ng tindahan hanggang hating gabi ay bigla-biglang nawala. Maingat na inilapak ni Grace ang kanyang sanggol sa upuan at humingi siya sa isang matandang babae sa tabi na bantayan ang bata sandali. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid at tumingin diretso sa mukha ni Tessie. Sino ang magnanakaw? Buksan mo ang bibig mo at sabihin mo ulit ng malinaw sa lahat ng narito. Nagulat si Tessie, hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa babae na dating kilala bilang mapagpaumanhin at tahimik. Ngunit umasa sa dami ng tao, muling nakpatuloy si Tessie. Tingnan ninyo itong babaeng ito, ninakaw niya ang 10,000 piso mula sa kahon ng pamilyaan ng asawa niya, tumakas kasama ang sanggol sa hating gabi, at ngayon ay nagbibigay pagkaalipin ng kahabag-habag dito. Biglang tumigil ang lahat sa paligid. Si Grace ay hindi nagalinlangan. Humakbang siya papalapit, ang daliri niya ay diretso sa mukha ni Lailani. At ikaw, ano ang ipinagmamalaki mo? Ang akala mo ba, kapag pumasok ka sa tahanan ng ibang tao, ay nagiging prinsesa ka na? Ang tiyan mo ay pinakay ng pera ni Jerome, ang pera na kinuha niya sa tindahan para itago ang kaniyang panloloko. Ang regular na transfer sa iyong pangalan mula sa tindahan narito, ang mga record sa aking kamay. Nagsimulang dumating ang maboses mula sa mga naghihintay sa paligid, bulong ang mga tao. Ngayon ay tumitingin sa tiyan ni Lailani ng may pahamak. Kabit pala ito. Tinaboy ang tunay na asawa para makapasok siya. Nagpatuloy si Grace. Kayo ay nagtulungan para palayasin ako na walang kahit isang sentimo. Sabihing magnanakaw ako, sinayra ang aking reputasyon sa social media, at nakita ang aking inang halos magpatumba sa kahihiyan. Hindi ka matatakas mula sa katotohanan. Ang bank statement na iyan hawak ko na. Ibibigay ko iyon sa abogado at sa pulis. Abangan ninyo ang korte na magtatawag sa inyong nga pangalan. Namutla si Tessie. Tumingin siya kay Lailani para sa suporta, ngunit si Lailani ay tahimik na. Ang kaniyang mukha ay puting-puti, ang nga mata ay nakahanap ng exit. Binalibak ni Tessie ang mga salita ni Grace. Bintang lang iyan, walang pruweba. Lahat ng screenshot ng post mo dinala ko na sa isang notaryo. Kahit burahin mo iyon, hindi na maaring maalis ang ebidensya. Ang babae sa tabi mo, iyan ang dahilan kaya tinaboy ako. At ang pera sa akin ay pera ko mismo, ang aking maternity benefit at ang aking ipon. Huwag na kayong magartista. Walang masabi si Tessie. Tumitindi ang maboses ng mga nanonood. Si Lailani, na nararamdamang pinagtatripan na siyang lahat, ay mabilis na umiikot para umalis, sinusubukang itago ang kaniyang mukha sa silid ng kamisola niya. Tessie, tara na, nandito pa tayo. At si Tessie, nakita na umalis ang kasama, ay mabilis na sumunod. Ang matataas na heels nito ay naktatawak-tawak habang nakmamadaling papalayo. Bumuhos ang tawa nga nanonood. Ilang tao ang lumapit kay Grace para tapukin ang kanyang balikat. Tama lang ang ginawa mo. Huwag mong hayaan ang ganyang uri ng tao. Huminga ng malalim si Grace. Ang laban na ito ay nagastos ng maraming lakas, ngunit ang pakiramdam na nalantad ang katotohanan sa mga taong nandun ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya mapaliwanag. Doon mismo ay binuksan ng nurse ang pinto ng emergency room at tinawag ang panggalan ni Grace para sa kaniyang anak.
Mabilis siyang tumakbo, buhatin ang sanggol at sumunod sa loob. Nang gabi, isang video ang lumabas sa Facebook. Ang lahat ng nangyari sa koridor ng ospital ay narecord ng isang estranherong nanonood. Ang klaro at hayagang pagsalita ni Grace, ang pagtatago ni Leilani at ang kalunos-lunos na pagtakbo ni Tessie, lahat ay nakunan. Nagbago ang daloing opinyon mo publiko tulad mo isang bagyo. Ang post ni Tessie na puno na akusasyon ay binaha ng mga kumukumpirma sa sinabi ni Grace at nagsasabing nagsinunggaling si Tessie. Naging tampok na kontrobersya ang post at napilitan si Tessie na isara ang kanyang account dahil sa dami ng nagsasalitang hindi naniniwala sa kanya. Ang katotohanan tungkol sa 10,000 piso ay unti-unting nabubunyag, isang perpektong basehan para sa susunod na hakbang ng Grace na legal. Ano ba ang iniisip mo, Grace? Gagawa kang kaguluhan sa aming pamilya. Ang sigaw ni Jerome mula sa speaker ng cellphone ay nakakapagsakit ng tainga. Ilang hakbang na lumayo si Grace kasabay ng pagon ng kanyang voice recorder app. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagagalit, Jerome. Sino ang gumawang kaguluhan? Ang video sa ospital, ikaw ang nagorganisa nun. Pinilit mo ang karamihan para magtawanan sa aking pamilya. Ang video na iyon ay kinuhang isang estranherong nanonood. Wala akong ginawa kundi sinabi ang katotohanan. Kung ang katotohanan ay nakakahiya para sa inyong pamilya, iyan ay problema ninyo, hindi ko. Manahimik ka at alisin mo ang reklamang iyon sa korte. Hindi ka makikita bata na iyon kailanman. Mananahimik ka para hindi ako magpadala tao sa Bulacan na wasakin ang bahay na iyong ina. Ngumiti si Grace ng malamig. Salamat, Jerome, idagdag mo pa ang mabanta. Mas marami kang binanggit, mas mahalaga ang recording na ito para sa korte. Ano? Ikaf-ay, ang sasakyan na binili mo para sa iyong kalaguyo, ang pramula sa tindahan para sa kaniyang gastos sa pagbubuntis, lahat ng bank statement hawak ko na, kausap ng aking abogado ang korte. Abangan mo, binaba ni Grace ang tawag, mahinahon, at ibinalibag ang cellphone sa tabi. Tumingin siya sa kaniyang sanggol na natutulog ng tahimik sa lapag at huminga ng malalim. Sa Chaluchan, ang kapaligiran sa loob ng 2 palapak na bahay ng pamilya Bautista ay mas masamit kaysa sa dati. Ang viral na video ay nakpabago ng lahat. Si Jerome ay nagagalit, kinukuha niya ang lahat ng kanyang kabigatan sa pagbasak ng mga kasangkapan. Si Aling Chora ay hindi makatulog. Ang sulat ng hukuman na nagtatanong sa kanya ay gumagamba sa kaniyang isipan tulad ng isang multo. Si Tessie, mula nung araw na iyon sa ospital, ay nagtatago sa kanyang silid, hindi makaalis kang bahay. At si Leilani ay mahiwagang nakahiga sa sofa ang sala, ang isang kamay ay humahawak sa kanyang tiyan, ang mukha niya ay masungit at napakahirap ng pagtingin sa araw-araw. Si Aling Cora ay abala sa pagsusugal ng walis sa sahig. Ang manipis na alikabok ng kahoy mula sa tindahan ay patuloy na pumapasok sa bahay. Nanay, napakasama ngang pagsusugal mo ng walis, nagsusuka na ang amoy ng alikabok dito. Nakakaapekto ito sa aking kalusugan at sa aking bata. Natigilan si Aling Chora, huminto ang pagsusugal ng walis. Lumitaw ang isang putla ng inis sa kaniyang mukha, ngunit pinigilan niya ito. Kung gusto mong malayo sa alikabok, pumunta ka sa iyong silid. Hindi ko maaring pigilan ang tindahan na gumagawa ng alikabok. Bakit hindi mo naalala ang dati? Ang dati mong manugang kahit buntis siya, pinupunasan niya ang sahig ng bahay mula unang palapak hanggang ikatlo ng walang reklamo. Narito ka, isang sipa pa lang ay umaangal na. Natigilan si Leilani. Inihagis niya ang ubas na hawak niya sa upuan. Pinag-usapan mo ba ang nagnanakaw na iyon? Siya ay nanganak ng mahina at saling pusa. Ako naman ay nagdadala ng mahal na apo para sa pamilya ni Jerome, at iyan ang pagpapahalaga mo sa akin. Sumulok ang galit sa ulo ni Aling Chora, pinigilan niya ang sarili niya para hindi sumabog. Simula nang dumating si Leilani sa bahay, ang pra ay tuloy-tuloy na lumalabas. Binibili si Leilani ng damit na mamahaling pagkain na mga pampalaking ang bata. Ngunit si Leilani mismo ay tamat hindi nagluluto, hindi naguhugas ng pinggan, at utusan niya si Aling Chora sa lahat ng oras tulad ng isang taga-silbi.
Naalala ni Aling Chora ang araw-araw ni Grace, ang masusing pagluluto, ang malinis na bahay, ang pagtatrabaho sa tindahan hanggang gabi at isang manipis na pagsisisi ang dumaan sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang mataas na pagpapahalaga sa sarili ay agad na tumalon para pindutin ito. Ang makasangkapan nga bahay na ito ay mula pa sa panahon ng ama ni Jerome. Kung gusto mong palitan ang sofa, gumastos kang sarili mong pera, pumasok ka rito na walang dala at ngayon ay gusto mong maging prinsesa. Sinabi ni Jerome na dalhin niya ako rito dahil iyan ang gusto ng inang ito. Ginawa ninyong dahilan ang aking bata para itaboy ang inaasahang manugang ninyo. At ngayon ay inilalapit mo sa akin ang kahihiyan. Nagpaliksahan ang dalawa ng mataas na tinik. Ang ingay ay kumalat sa labas ng bahay. Nagpatakbo si Jerome mula sa tindahan nang marinig ang sigawan at nang makita ang eksena at marinig ang nilalaman ng argumento. Nagsakit ang kanyang ulo at nagmura para tahimik ang dalawa. Lumabas si Grace mula sa isang bangko sa lungsod ng Bulacan, hawak ng mahigpit ang isang makapal na paketang ng dokumento. Ang langit ngayon ay malinis at maliwanag, ang sinanga araw ay nagtataglay ng gintong kulay sa sementong ang kalye. Hinawakan niya ang kanyang buhok at ngumiti sa gwardiya habang tumatawid sa katapat na kalye. Doon ay isang maliit na opisina ng abogado na nakatago sa likod ng mga puno na nara. Itinulak ni Grace ang salamin na pinto at pumasok. Malamig ang hangin ng aircon at bahagyang amoy ng kape nagpaparilag ng kaniyang isipan. Isang abogadong 35 taong gulang na may salamin ay tumingin sa kanya at ngumiti habang itinuturo ang upuan sa harap niya. Maligayang pagdating, Grace. Naipon na ba ang lahat ng dokumentong sinabi ko sa iyo kahapon? Nandito na po lahat, Attorney Ramos. Binuksan ni Grace ang kanyang bag at maingat na inilagay ang mga dokumento sa mesa. Hindi siya umiyak, hindi nagaksaya ng panahon sa mahabang pakukuwento ng kanyang sakit. Ang kanyang mamata ay tiyak at ang kanyang boses ay malinaw. Ito ang bank statement na nagpapakita na regular na transfer mula sa tindahan papunta sa account ni Leilani Castillo sa loob ng 1 taon. Ito ang recording ng banta na aking asawang si Jerome. At ito ang lahat ng screenshot ng post ng kapatid ni Jerome na nagakusa sa akin ng pagnanakaw. Na notarize na ang lahat para hindi nila maaring tanggalin ang ebidensya. Itinulak ng abogado ang kanyang salamin at maingat na tiningnan ang bawat pahina. Paminsan-minsan ay tumatango bilang pagpuri sa kahusayan ng kliyente niya. Napakahusay. Ginawa mo ang lahat ng maayos. Saan mo gustong itutok ang kaso? Gusto ko pong mag-file ang annulment at ang buong pag-aalaga ang anak. Kasama rin ang reklamo sa defamation at cyber libel laban sa pamilyang aking asawa dahil sa kanilang mga post na peke. Gusto ko ring illegal na pakitunguhan ang pagnanakaw, aking maternity benefit na ginamit bilang bitag. Hindi ko gustong makuha kahit anuman mula sa tindahan, ang negosyo niya ay punong utang. Gusto ko lang na maaresto silang batas para sa lahat ng ginawa nila sa akin. Ngumiti ang abogado at sumasangayon. Binigyan niya si Grace ng detalyadong proseso ng pag-file, ang timeline at kung paano harapin ang posibleng panliligalig mula sa pamilya Bautista habang naghihintay ang kaso. Nang makatapos ng lahat ng pirma at dokumento, lumabas si Grace sa opisina ng abogado. Nanggaling sa loob ng isang malalim na hininga, ang bigat ng nakaraan ay nagsimulang gumaang. Hindi na siya isang biktima na naghihintay ng kapalaran ng iba. Kumilos na siya. Sa isang umaga dumating ang registered mail para sa pamilya Bautista. Aling Cora Bautista. Ang malakas na boses ng kartero ay nagpuputol ng katahimikan ng mainit na tanghali. Sa loob ng bahay, si Aling Cora ay natutulog ng nakahilig sa hamaka sa labas ng sala. Nang marinig ang kaso at korte sa pagbabasa ang sulat, namutla siya. Nakmadaling nakswat ng sinelas at tumakbo palabas ng pintuan. Ang makamay ng matanda ay nanginginig habang tumatanggap ng makapal na sobre na may selyo ng court. Pumasok siya sa bahay. Binuksan ang sobre. Sa loob ay isang abiso ng pagdinig annulment case at reklamo ng defamation at cyber libel.
Isang sulat din na nagtatawag sa kanya at kay Tessie para sa pakikipagtulungan sa investigasyon tungkol sa paratang ng pagnanakaw ng maternity benefit. Ay nako, pinatay mo na ako, Jerome, sumigaw si Aling Chora ng malakas at nahulog sa gitnang sahig. Nagmadaling tumakbo si Jerome mula sa tindahan. Noong makita niya ang sulat at nabasa ito ng mabilis, ang kaniyang mukha ay naging maputi-puti. Asterisk patay tayo, nanay. Ginawa niya talaga ito. Kung mapapatunayan ang reklamo ng defamation, ang buong pamilya natin ay nasa malaking problema. Asterisk. Nagutos si Jerome kay Tessie na alisin na ang lahat ng post ngunit huli na dahil lahat ng ebidensya ay nakadokumento na ng notaryo. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong barangay ng Kalukan. Ang mga kapitbahay na dating naniwala sa kwento ni Tessie ay ngayon ay nagtatanong. Ang mataong nakakita ng viral video en koridor ng ospital ay ngayon ay may bagong pananaw. Si Ate Cory, ang nagbebentang tindahan ng sari-sari sa kanto, ay tumayo nang may nakatiklop ang makamay at nagsalita ng malakas patungo sa pintuan ng saradong bahay. Naku, akala ko ay respetadong pamilya ang bahay ni Aling Chora. Pala, nagnanakaong perangang manugang at nagsinungaling sa publiko para mapaalis ang mabuting babae at makapasok ang ibang babae. Karma na ito. Tawagan ng korte, tingnan natin kung gaano pakatagal ang pagmamalaki. Ang makapitbahay ay sumangayon. Ang mga mata na dating kumuhang ang pagkain mula sa tsismis ay ngayon ay nagbibigay ng mataas na tingin sa saradong pintuan. Ang mga customer ng tindahan ni Jerome ay, nang marinig ang balita, ay unti-unting lumayo. Ang ma-order ay kinansela. Si Kuya Dennis ay nagpadala ng mga manggagawa para kunin ang lahat ng kahoy na materials na hawak pa ng tindahan bilang kabayad sa utang. Ang pamilya Bautista ay ganap na nahiwalay sa loob ng kanilang sariling barangay. Sa kabila nito, sa tahimik na bulatyan, ang kapaligiran ay nagsimulang gumaan. Ang manakaraang akusasyon ay unti-unting nawala mula sa mga dilang mga tao. Ang mga dating naksismis laban sa pamilya ni Aling Perla ay isa-isang nagdating na nagdadala ng mga pabor, minsan ay isang kumpol ng saging, minsan ay ilang itlog na nagsasabing nagkamali sila sa pagbibigay ng puna. Ngumiti si Aling Perla ng mapalawik. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng ulap, nagsimula siyang maglinis ng altar, magsunog ng insenso at magpasalamat. Si Grace ay nakaupo sa labas ng bahay. Inaalagaan si Liam habang naghahanap siya ng ma-job opening sa kanyang cellphone. Ang kanyang kaluluwa ay panatag at kalmado. Bukas, sasakay siya ng bus para sa isang job interview sa Pampanga para sa posisyon ng senior accountant sa isang malaking food processing plant. May pagitan sa iyong resume humigit kumulang 6 na buwan na hindi naktatrabaho. Anong dahilan? Isang lalaking humigit kumulang 50 taong gulang na may salamin ang nakatanaw sa kanya sa mesang interview. Ang tingin niya ay sumasuri. Ang silid ay may bahagyang amoy ng nilutong mais at pinatuyong mangga mula sa malaking processing facility sa ibaba ng gusali. Sir Bong, sa panahong iyon ay nanganak po ako at harapin ko ang ilang komplikasyon sa aking pag-aasawa. Kasalukuyan, natapos na po ang aking annulment, nasa akin ang buong pag-aalaga ng aking anak at handa na ako para magtrabaho ng buong oras. Alam ko ang kalikasan ng accounting work nangangailangan ito ngang mataas na konsentrasyon. Mangangako po akong ang aking personal na buhay ay hindi makakaapekto sa trabaho. Umupo ng tuwid si Grace at diretso ang pagsagot sa direktor ng kumpanya. Walang pagtago, walang pagiwas ang katapatan. Niya ay nagpabago ang mukha ni Sir Bong. Maraming beses na siyang nag-interview nga mga kandidato para sa posisyong ito. Karamihan sa kanila ay tumalikod sa mga katanungan tungkol sa personal na buhay. Ngunit ang babae sa harap niya ay nagbibigay ng kapayapaan at baka ng isang ordinaryong tao na dumaan sa bagyo ngunit na natiling nakatayo. Ang aptitude test ng umaga ay perpektong score. Ang pagsusuri sa mga komplikadong account record ay nagiwan ng dating chief accountant na humanga. Ang kumpanya natin ay espesyal, malaki ang volume ng materials na pumapasok at lumalabas. Maraming partners sa iba't ibang probinsya
at napaka-komplikado ng bookkeeping. Kailangan kong taong matalino at mabilis. Kaya mo ba? Mas mahirap ang bookkeeping. Mas gusto ko itong subukan, sir. Ngumiti si Sir Bong, isinara ang folder ng resume. Tumawag siya sa HR manager na nasa katabing silid para pumasok. Kira, i-process na ang onboarding ni Grace simula sa Lunes ng susunod na linggo. Tingnan kung may vacant unit sa company dormitory, mabigyan ng 2 ang magina. Bilang single mother na nanggaling mula sa ibang lungsod, ang kumpanya ay magbibigay ng tulong para mayos ang kanilang buhay dito. Nang marinig ni Grace ang salitang dormitory, isang lugar para sa kanila, ramdam niya ang isang malaking bato na nagalaw mula sa kanyang dibdib. Lumabas si Grace kasama si Kira para makita ang dormitory sa likod ng mga processing plants. Hindi ito mapanglaw na mga tsuartel, ito ay isang 3 palapag na gusali, maluwag ang bawat pasilyo, may hardin sa gitna para sa mga bata. Ang unit ni Grace ay nasa 2 palapak, malinis ang tiles, may kusina at banyo sa loob. Ang liwanag ng hapon ay dumadaan sa bintana at nagsisinag sa bagong pinturang pader. Ang lahat ay tila hindi totoo sa kanya. Sa isang linggong umaga, isang maliit na truck ang nagdala ng magamit mula sa Bulacan patungo sa Pampanga. Si Aling Perla ay nakatayo sa pintuan, basa ang belong damit niya habang paulit-ulit na tumatanggap ng pawis. Maingat ka diyan. Mag-ingat ka kung ano ang gagawin mo. Kung makasakit ang bata, tawagan mo agad ako. Iiwan ko ang lahat at tatakbo ako riyan. Niyakap ni Grace ng mahigpit ang kaniyang ina, dahan-dahang kumatok sa manilas na likod. Huwag magalala, nanay. Ang anak mo ay hindi na katulad ng dati, hindi na siya maaring apihin ng kahit sino. Ang lugar ay ibinigay ng kumpanya, maayos, ligtas, sapat ang lahat. Kapag naayos ko ang trabaho, sundo ko kayo ni Liam para doon na tayo manirahan. Ingatan ang sarili, huwag na pakinggan ang sismis ng mga kapitbahay. Sumakay si Grace sa truck. Si Liam ay nakaupo sa tabi niya, nanonood ng mabukit na dumadaan sa bintana. Ang matanawin ay nagbabago mula sa mga lumang bahay ng probinsya patungo sa mas aktibong industrial area. Ang bata sa kandungan ng ina ay dahan-dahang nakatulog. Unang gabi sa Pampanga. Nagiilaw sa silid ang 2 ilaw, malinaw at maliwanag. Mula sa malayo ay naririnig niya ang makinang rice mill, hindi tulad ng kalansing ng makinang kahoy na nakakagulat at nakakasakit ng ulo sa bahay ni Jerome. Hinanda ni Grace ang isang boteng gatas para kay Liam, kinalok ang mainit na tubig ng lemongrass sa palayok at walang nagsasalita ng masama, walang nagmamasit na mapanganib. Sa kalukan, naririnig nga kapitbahay ang nasigawan sa loob ng bahay Bautista. Nanay, ang matres na ito ay masyadong matugas. Sabihin mo kay Jerome na palitan mo ito ng bagong sofa. Masakit ang aking likod. Kinukuha ni Leilani ang kanyang cellphone at nagtype ang mensahe na kukuwento sa mga kaibigan na pinagtatampuhanan siya ang kanyang biyenan. Si Jerome ay abala sa kanyang mesa ng tindahan, ang pondo niya ay halos wala na. Ang nga trabahante ay palaging may reklamo. Ang nga order ay hindi dumarating. Nginuya niya ang isang sigarilyo habang tinitiknan ang listahan ng utang. Kinuha ni Leilani ang kanyang cellphone at nagtatype pa rin. Biglang umangal si Leilani nang malakas mula sa chair. Nahulog ang cellphone sa sahig. Si Leilani ay lumabas mula sa chair ng may maputlang mukha, hawak ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mainit na pagdaloy. Nakita niya ang dugo. Nakulong siya sa chair at nakita ang lahat ng nagpapakita ng pinakamasama niyang takot. Ang sanggol na nasa 3 buwan pa lamang ay nalaglag. Ang kaniyang katawan ay nanginig. Sa isang iglap, naisip niya, kung malaman ni Jerome ito at naririto sila sa gitna ng pinakamalalim na kaguluhan ng kanilang mapautang at pagkakawatak-wata ng negosyo, tatapon siya palabas tulad ni Grace. Kinuhang tukong kaligtasan nito ang lakas niya. Nagpasya siyang gumawa ang isang kasuklam-suklam na plano, patuloy na makunwaring buntis, magbabalot ng tela sa tiyan, patuloy na manghingi ng pera para sa gamot, para sa suwero, para sa prenatal check-up,
At kapag hindi na kaya palawakin ang kunwaring tiyan, gagawa siya ng isang aksidente at sisisihin si Aling Chora para sa pagkawala ng apo ng pamilya. Sa ganitong paraan, maari siyang lumikas ng maayos at makakuha pa ang malaking kabayaran mula sa pamilya Bautista. Si Aling Chora ay dumating mula sa palengke, nagmamadali, hawak ang supot na may mga gulay. Sa pagpasok sa pintuan, naramdaman niya ang amoy na hindi dapat nandun. Nagmalakit ang kanyang mamata sa kahina-hinalang amoy. Nahanap siyang basura, nagsimulang suriin at natuklasan ang maingat na nakatapon na supot. Ang loob nito ay naglalaman ng madumi nga dugo at mga damit na may nakadikit na madilim na mansa. Ang mamata ni Aling Chora ay nakpalaki. Isang buntis na babay ay hindi mayroon nito. Ito ay maaari lamang ganitong malaki kung nakakaroon ng miscarriage. Ang kanyang isip ay puno ng galit ang lahat ng pera na ginastos para sa prenatal check-up, para sa vitamins, para sa mamahaling pagkain kasimplehan ng panlolokong ito. Ngunit hindi niya sinigaw ito kaagad. Inibalik niya ang supot sa dating lugar, dahan-dahang akyat ng hagdan. Ang pintuan ng silid ay nakaawang ng isang daliri. Sa puwang na iyon, nakita niya si Leilani nakaharap sa salamin, itinaas ang maluwag na shirt, at ang tiyan nito ay patag. Nagbabalot si Leilaning tala sa tiyan, maingat, nakakonsentrasyon. Pagkatapos, inilabas mula sa bag niya ang isang tumpok ng mga bil at binilang ito ngumiti ng mapagmahal. Iyon ay ang pundon tindahan na ibinigay ni Jerome para sa emergency purposes. Sa pilitang ibinukas ni Aling Chora ang pintuan, bumaksak ito ng may malakas na ingay. Mapanlinlang na hayop, ibalik mo ang pera ng aking anak. Nagpalapit ang matanda, hinawakan ang buhok ni Leilani at pinabagsak siya papatalikod. Si Leilani ay nahagis sa kama, ngunit ang kanyang maliksi na instinct ay mabilis na nakpalakas na giwas siya at sumuntok pabalik sa mukha ni Aling Chora. Ang matutulis na kuko niya ay gumagawa nga, mga pasa sa mapupukta na pisngi ng matanda. Nagsimulang magawi ang dalawa sa kama. Ang magamit sa tokador ay nahuhulog, nagkakasabog. Ang magasigaw at pagmumura ay nagkalat sa buong barangay. Ang makapitbahay ay nagsilabasan para tumingin. Kung nakpalagla ka dahil sa basang sahik ng tseer ng bahay mong ito, ang sala mo ang lahat. Sala ko, ikaw ang nagsabi sa iyong anak na kunin ako rito para matanggal ang kanyang asawa. Kinuha ninyo ang perang taong iyon, nilasim siya, itinulak siya palabas ng bahay para makapasok ako, kung pera ko ay ilang piso lamang. Hindi naman kasing kahalaga ng lahat ng kasamaan ng isang matandang tulad mo. Ang salitang iyon ni Leilani ay dumaan sa bukas na bintana at nakarating sa mga tainga ng mga nag-iingay sa labas. Si Jerome ay nasa tindahan nang marinig ang malakas na ingay. Tumakbo siya papalabas at pailan ang hagdan at sa pintuan ng silid. Nakamasid siya sa buong eksena, ang kaniyang ina na nakahiga sa sahig na hawak ang kanyang tagiliran, at ang kunwaring tiyan ni Leilani na nalantat ang tela na nakabalot na ngayon ay nakakalat sa sahig. Nanatiling nakatayo si Jerome, ang kaniyang mata ay namumula. Hindi siya makapagsalita. Sa korte ng Pampanga, isang kalendaryo ang ibinalita para sa annulment hearing ni Grace. Dumating si Grace sa hukuman na nakaswot ng dilaw na blazer at itim na slacks mayos, tiyak, may kumpiyansa. Sa kabila, si Jerome ay naupo sa silyang respondent. Kung ihahambing sa taong mapagmataas at palaging nakapolo nung 3 buwan na nakaraan, ang Jerome ngayon ay isang anino. Ang kanyang mapisngi ay umurong, ang buhok niya ay may bahagyang kulay puti na, ang polo niya ay malupit at maluwag sa kanyang payat na katawan. Simula nang mawala si Leilani at kinuha ang lahat ng salapi kasama ang 5 piraso ng gintong alahas ni Aling Chora at ang pondo ng tindahan, si Jerome ay nakpunta sa mababang antas ng trabaho. Nawala ang lahat ng kanyang customer. Ang tindahan ay naibenta sa kanyang karibal na si Mang Ernie bilang kabayad ng utang. Sinimulan ng huwes ang pagbabasa ng kaso. Ang maebidensya ng pagtataksil, ang plano ng pagnanakaw ng maternity benefit, ang viral defamation, lahat ay malinaw na iniharap ng abogadong si Attorney Ramos.
Si Jerome ay nakayuko, ang mga kamay ay nakaagapay sa kanyang tuhod, wala siyang may sampal na sagot. Lahat ng kaniyang pakana ay walang halaga sa harap ngang maingat na pagtatrabaho ngang isang accountant na pinaralaw ngang kaniyang sarili. Sa bahagi ng ari-arian at sustentasyon, mayroon bang ibig sabihin ang petitioner? Tumayo si Grace ng mayos. Kayo pong lahat na nasa korte, hindi ko po hinihiling ang kahit anong bahagi ng bahay o tindahan ni Jerome. Pati na rin ang buwan ng sustentasyon para sa aking anak iyan ay kusang loob kong tinatanggihan. Ang kaya ko at ang aking trabaho ay sapat para maalagaan ng maayos ang aking anak. Ang tanging kondisyon ko ay ang buong pag-aalaga ng aking anak at na si Jerome ay hindi pahintulutang makialam sa aming buhay sa kahit anong paraan. Tumingin si Jerome ng paitaas sa Grace. Ang kanyang mata. Ang babaeng dati niyang tinatawag na walang kwentang asawa ay ngayon ay nakatayo sa harap ng buong korte at kinikilala ang kaniyang ari-arian tinatanggihan. Ang lahat ng bagay ni Jerome bilang isang basura na hindi na niya kailangan. Ang pagsalamatan niya ay ang pinakamasakit na parusa na maaring mangyari sa kanya. Ang korte ay mabilis na nagdesisyon dahil sa ganap na pagpapatunay mula sa responden. Ang martilyong huwes ay bumaksak ng malinaw. Lumabas si Grace sa korte, ang sikat ng araw ay direkta sa kanyang mukha, sinisinagan siya ng maliwanag. Nanay, tapos na, malaya na ako. Lutuin mo ang sinigang na isda ngayon sundo na kita at si Liam ngayong hapon. Lilipat na kayo namin sa Pampanga. Sa likod niya, si Jerome ay mabagal na humakbang pababa sa hagdan ng korte. Ang kaniyang anino ay mahaba at nag-iisa sa batong baitang. Walang humalik pabalik sa kanya. Walang nahintay sa kanya. Si Grace ay hindi nagpalingon. Sa isang gabi sa Bulacan, tumatawag ang telepono ni Aling Chora sa kamayng nagtatanghaling lugar sa ospital. Tessie, anak, pumunta ka rito bukas. Magdalang gamot para sa sakit. Matagal na akong nakahiga rito. At wala akong taong tumutulong. Ang boses ng matanda ay maputla at mahina. Ang pahinga niya ay hiwalay-hiwalay. Sa kabilang linya, si Tessie ay abala sa sariling problema. Ang kaniyang asawa ay nagagalit at paulit-ulit na sinasabi na ang pamilya niya ay panloloko. Nanay, maulaw naman ang pagtawag mo ngayon. Mayroon ka lang bayad ng iyong nurse. Ako ay abala rito sa pag-aalaga ng aking sariling bata at sa pagayos ng relasyon ko sa aking asawa. Makikita mo kung paano magayos ng para sa sarili mo. Tut-tut. Ang telepono ay patay. Napalugmok si Aling Cora sa kama. Ang cellphone niya ay nahulog sa kama. Ang maluwak na silid na ospital ay tahimik. Sa labas ng bintana, ang gabing Bulacan ay nagbibigay ng malamig na hangin. Walang nagbibigay ng mainit na kamay para hawakan ang may sakit. Sa malinaw na gabi ng ospital, biglang naalala ni Aling Cora ang isang taglamig na nakaraang taon nang siya ay may mataas na lagnat at naratay sa bahay. Noon, si Grace ang nanatiling gising sa buong gabi, nakdadalang ang maligamgam na tubig para punasan ang katawan ng matanda, maingat na sumusubong ang mainit na sabaw. Ang kanyang biyenan noong buntis ay hindi nagrereklamo kahit isang beses, tahimik na magpagabi-gabi para pangalagaan ang matanda. Isang damdamin ng pagsisisi ang dumaan sa dibdib ni Aling Chora, ngunit ang kaniyang mataas na pagpapahalaga sa sarili ay mabilis na tumalon para pindutin ito. Ang bahay sa Caloocan ay patay, ang ilaw sa loob. Si Jerome ay bumabalik mula sa inuman tuwing hating gabi, amoy alak at pumaparito ng hindi na nagtatanong sa kaniyang ina. Isang bus mula sa Caloocan ang dumating sa estasyon ng Pampanga. Humakbang si Jerome pababa, nanginginig ang paa sa gutom. Ang araw ay nagtatawid ng malupit sa kaniyang hindi maayos na damit. Tumingin siya sa malaking sign, *Agri-Crop Processing Corporation, lumakad siya patungo sa guwardiya. Manong, pwede po bang makausap si Grace de la Cruz? Accountant daw siya rito. Kamag-anak po namin siya. Tumingin sa kanyang guwardiya mula ulo hanggang paa. Si Grace, ang accounting head, pahintay ka sa tabing puno. Kakain pa siyang tanghali. Pagkatapos, tatawag ako sa kanya. Umupo si Jerome sa lupa sa gilid ng punong nara. Nagnilgas siyang sigarilyo at sinubukang pigilan ang kaniyang puso mula sa pag-aalala. Ang lahat ay wala na, ang tindahan,
ang ari-arian, ang pera, ang mga manggagawa ay umalis nang hindi binayaran ng buo. Si Leilani ay tumakas na kasama ang lahat ng natitirang pera at ginto. Ang negosyo ay ganap na bumagsak. Itinulak siyang panlabas sa dingding. Ang kanyang pagmamalaki ay natuklasan ng maaga ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian. Sa loob ng kumpanya, isang babaeng may gray na suit at maikling buhok ay lumabas mula sa pangunahing gusali, nakikipag-usap ng kalmado sa direktor ng kumpanya habang hawak ang mga dokumento. Nakatutok ang mata ni Jerome. Hindi niya makilala agad. Sakalang niya napagtanto iyon si Grace. Hindi na siya ang babae na palaging may umiyak na sanggol at nagtatakip ng pasa sa braso. Ang Grace ngayon ay maliwanag. Tiyak ang kaniyang hakbang ay may kapangyarihan ng isang taong may hawak sa kaniyang sariling buhay. Ang kanyang ulo ay taas, ang kanyang mata ay maliwanag. Biglang naramdaman ni Jerome ang isang matinding kahihiyan. Tumingin siya sa sarili niya, ang maruming damit, ang hindi mayos na buhok, ang amoy ng pagod at alak. Ngunit ang tumatawag na telepono sa kanyang bulsa, nga taga-singil ng utang ay nagpapaalala sa kanyang dahilan ng kanyang pagdating dito. Grace. Ang tawag niya ay maputla at mapagpakumbaba. Napatigil si Grace. Lumingon siya. Ang kaniyang ngiti ay nawala habang nakikita ang hitsura ng kaniyang dating asawa. Nagpaalam siya sa direktor at lumakat ng maayos patungo sa pintuan. Dumating si Jerome ng mabilis. Hinawakan ang rehas ng pintuan. Ang mga mata niya ay nagtatangkang gumawa ng nakikilinggap na ekspresyon. Grace, kamusta ka na? Nagbago ka. Nanggaling ka rito mula Chalukan para lang sabihin iyan sa akin. Malinaw ang boses ni Grace. Alam ko na ang lahat ng ginawa ko. Maraming beses na akong nagsisi. Nawasak na ang tindahan. May sakit si nanay. Naisip ko na baka pwede tayong magkausap para sa ating anak. Humalik si Jerome ng mas malapit, pinipilit na gumawa ng naluha. Alam ko ang kasalanan ko dahil sa presyon ni nanay, dahil sa panloloko ni Leilani iyon ang dahilan kaya naging ganon sa iyo. Maawa ka, pahintulutan mo akong makita ang bata natin. At baka pwede muring bawin ang mareklamo. Na-pressure na akong utang. Maging magalang sa atin para sa ating anak pagkatapos ay maari akong magtrabaho kahit saan para mabayaran ko kayo. Nakinig si Grace sa lahat ng ito ng mahinahon. Pagkatapos ay ngumiti ng malamig. Tapos na ba ang palaro mo, Jerome? Napatihil si Jerome. Saan ang respeto sa bisang-bisang pag-ibig? Nung idinusot ng iyong ina ang pera ko sa bag ko at tinaboy kami ng dalawa sa hating gabi. Saan ang pag-ibig nung ang iyong pamilya ay nagsabwatan para sirain ang aking reputasyon at napayak ang aking ina ng walang habas. Huwag mo nang idampi ang aming anak para itago ang iyong duwag na sarili. Ang aming anak ay hindi nangangailangan ng isang amang katulad mo. Ang kwento natin ay tapos na sa korte. Umalis ka na at harapin mo ang iyong mautang. Ang magina namin ay wala ng kinalaman sa iyo. Umikot si Grace at maayos na lumakad pabalik sa loob ng kumpanya. Ang kanyang masapatos ay tumatampal ng matatag at magaan sa semento. Grace, ganyan ka ba katigas ng puso? Isinara ng guwardiya ang rehas ng pintuan, isang malakas na ingay na nagsasabing tapos na. Si Jerome ay nakatayo sa labas. Ang makamay niya ay nakabitin ng walang buhay, nanonood habang ang babaeng pinahirapan niya ay lumayo nang hindi nagpapalingon. Lumakat siya ng mabagal palabas ng lugar. Ang kanyang anino ay mahaba at nag-iisa sa semento. Nang umagang ang isang Lunes, dumating si Mang Ernie sa tindahan. Ngayon ay may bagong signaga na. Ang lahat ng makina ay nakaluad na sa truck. Ernie, ang makina ng planner na iyon ingatan mo. Pagkaakyat iyan sa truck ay maingat. Mahal iyang gamit. Ang boss ni Mang Ernie ay makikita bang ninonot ang magagamit. Si Jerome ay nakatayo sa gilid ng pader. May sigarilyo sa kamay na halos naubos na. Pinigaan niya ang sigarilyo sa semento at pinilit ng ngiti na hindi naman tunay. Mang Ernie, pakisuyo lang po, may bakante pa ba kayo sa tindahan? Kahit helper lang, panlinis, panghakot kahoy, kahit anong trabaho,
Kahit araw-araw na bayad, kailangan ko talaga ngayon. Ngumiti ng malakas si Mang Ernie, tumingin kay Jerome mula ulo hanggang paana, parang isang alagang hayop na nakailang antas pababa na, "Ay naku, ang dating boss ay magpapaalipin sa akin ngayon pala. Sige, pwede. Bukas ng alas 6 ng umaga 300 sa araw kasama ang tanghalian. Kung may masira ka, ibabawas sa bayad." Maliwanag. Yumuko si Jerome ngang ulo ng paulit-ulit, lumakat pabalik sa loob ng bahay. Ang dalawang palapag na bahay ay malusak na ang pader, walang mahalaga pang kasangkapan kinuha ng anak papautang. Si Aling Chora ay nakahiga sa lumang katre sa sala, ang kaniyang ngipin ay nagtutuka-tuka habang hindi mapigilan ang maluha. "Jerome, may tatawag na ba sa akin si Tessie? Masakit ang aking katawan. Gutom na rin ako." Tumingin si Jerome sa kaniyang ina ng walang emosyon at bumalik sa kanyang sulok. "Huwag mo akong pag-usapan, nanay. Mamaya ako." Sa labas, ang dating tindahan ay naging pag-aari na ni Mang Ernie, ang kompetidor na palagi nilang pinagtatawanan noong mga nakaraang taon. Ang pamilya Bautista ay ganap ng naguho. Sa isang biyernen, apong sa opisina ng FUA Agri-Crop Processing Corporation. "Congratulations, Grace. Binagal ng board ang report na ginawa mo noong nakaraang quarter. Ang transparency at ang iyong marekomendasyon sa pagtitipid ng overhead ay nakatulong ng malaki sa kumpanya. Epektibo simula ngayong buwan, ikaw na ang opisyal na chief accountant." Si Serbong ay ngumiti at iniabot sa kanya ang isang opisyal na resolusyon na may pulang selyo. Tumayo ng tuwid si Grace, dalawang kamay ang tumanggap sa dokumento. Isang ngiting maliwanag at puno ang sariling pagmamalaki ang sumibat sa kanyang labi. "Maraming salamat po, Sirbong, at sa buong board. Patuloy ko po itong gagawin ng mas mahusay pa." Lumabas si Grace sa opisina ng direktor at huminga ng malalim ang dibdib. Niya ay punong isang karamdaman na hindi niya may paliwanag sa mahabang panahon. 6 na buwan na ang lumipas. 6 na buwang mula nang mapilitang umalis sa bahay sa gitna ng gabi, na tinatawag ng gataw na magnanakaw, na nilabak ang kaniyang reputasyon. Mula sa wala, gamit ang kaniyang utak at mga kamay, muling itinayong Grace ang kanyang sariling mundo nang walang naghihintay na tagapagligtas, walang nag-aalagang prinsesa. Ngayon, siya ay may titulo na, may lugar na para sa kanyang anak, may para maalagaan ang kanyang ina. Isang biyernes ng gabi. May message si Grace mula kay Kuya Dennis sa Messenger. "Grace, pumunta ako sa tindahan ngayon para sa bagong kahoy. Nakita ko si Jerome, nakakaawa ang hitsura niya. Payat na payat, maruming damit. Nagdadala siya ngang mabibigat na troso sa tindahan ni Mang Ernie. Nalaglag pa ang isang tabla sa paa niya, dumugwan. Sinabihan siya ni Mang Ernie nang napakasama hindi siya makaimik. Si Aling Cora naman ay narinig kong naka-admit sa isang community health center. Wala raw pumupunta sa kanya. Nakita ko lang ang lahat at napaisip, karma talaga, Grace." Basahin ng mabagal ni Grace ang bawat salita. Walang kasiyahan, walang pagdidiwang. Para sa kanya ngayon, ang pangalan ni Jerome at ng Pamilya Bautista ay katulad ng mga tauhang kawe sa isang pelikulang minsan niyang napanood at nakalimutan na. Salamat sa pagbabahagi, Kuya Dennis. Ganyan talaga ang buhay, ano ang itatanim, iyon ang aanihin. Sa pamamagitan, kumusta ang inyong negosyo? Nagpaplano kami ng expansion dito sa kumpanya. Sa packaging materials, kung may kilala ka na masahang supplier, ipaalala mo ako ha. Asterisk. Mabilis na naitaas ni Grace ang paksa. Isinara niya ang screen ng cellphone at kinuha ang kanyang nakakuhit na ballpen para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang anino ni Jerome ay dumaan sa isipan niya ngang isang saglit at pagkatapos ay nawala sa walang hanggang kalawakan ng nakaraan. Ang batas ang sansinukop ay patas. Tinatanggap ni Jerome ang bunga ng kanyang ginawa. Iyon ay trabahong Panginoon, hindi na ito kailangang abalahin pa ni Grace. Sa halinangang palengke ang manggagawa malapit sa pabrika, pinili ni Grace ang sariwang isda at manggagulay.
Hindi na siya kailangang mag-isip ng 2 beses sa gastos, ang kanyang sweldo ngayon ay sapat para mabuhay ng maayos. Sa paligid ng palengke, ilang katrabaho ang nagbabatian sa kanya. Ate Grace, maaga ka pa naman ngayon. Pagdating sa pintuan ng unit sa dormitory, ang amoy ng lemongrass na langis ay sumalubong sa kanya at nakpaalis ng lahat ng pagod ng araw. Si Aling Perla ay nakatayo sa silya, naktita ng madamit. Si Liam ay mabagal na naglalakad-lakad sa sahig, unang mahakbang niya kumakatok sa mga kasangkapan para suportahan ang sarili. Nang makita si nanay, tumawag siyang mama, "Mama!" Asterik at naglabas ng mga kamay at nahulog ng mayos sa malambot na sahig. Tumakbo si Grace, binuhat si Liam at paikutin siya ng paikutin. Isang simpleng tanghalian, isang makabuluhang umawit ng mga tawanan at mga salita. Si Aling Perla ay naglagay ng pritong isda sa pinggan ng kanyang anak at nagpapuri sa lahat ng bagay na nabibili na ni Grace para sa bahay, ang malaking TV, ang malaking refrigerator. Matapos ang hapunan, nagbukas si Grace ang laptop sa tabi ang bintana. Tumingin siya sa labas, ang liwanag ng gabi mula sa mga gawaan ay nagtatawid. Ang boses, ang buhay ay patuloy. Maraming babae, pagkatapos ng isang nasirang kasal, ay nakahanap agad ng bagong pag-ibig para matakpan ang kawang lugar. Mga kapitbahay ay paminsan-minsang nagbibigay ng rekomendasyon sa kanya. "Grace, bata ka pa, humanap kang bagong lalaki. Kailangan ng batang ama." Ngunit si Grace ay hindi. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas na lalaki para maging buo ang kaniyang buhay. Ang natuklasan niya sa lahat ng dumaan sa kanya ay isa lamang. Ang tanging bagay na nagbibigay ng tunay na katatagan ay ang sariling utak at sariling mga kamay. Si Liam ay maari niyang palakihin ng may dignidad, pagmamahal at isang magandang halimbawa ng walang panloloko at pang-aabuso. Ang kanyang buhay ngayon ay maayos, malaya siya sa pananalapi. Ang kanyang ina ay ligtas at masaya. Ang kanyang anak ay lumalaki sa isang malinis at mapagmahal na kapaligiran. Gumit si Grace. Isinara niya ang laptop. Ang tunay na kaligayahan ay palaging namumukatkad kapag ang tao ay natutunan na pamunuan ang sariling kapalaran. Isang Lunes ng umaga sa Times Agri-Crop Processing Corporation *, abala at masaya ang kapaligiran. Sa loob ng opisina sa ikalawang palapag, si Grace ay maingat na sinusuri ang quarterly financial report. Ang kanyang business suit na kulay abu-abo ay akma sa kaniyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos. Sa kanyang mukha ay ang katahimikang nagmumula sa isang taong may kontrol sa kanyang buhay. Nagvibrate ang kanyang cellphone sa mesa, isang messenger notification mula kay Kuya Dennis. "Grace, sandali lang. Pumunta ako kararaan sa tindahan ni Mang Ernie at nakita ko si Jerome, kasalukuyang nakdadala ng mabibigat na kahoy. Nahulog ang isang tabla sa kaniyang paa, dumuguan at sinabihan siya ni Mang Ernie ngang ganito-ganito. Hindi siya makasagot, nakayuko lang, malungkot tingnan. Pinagmasdan ni Grace ang mensahe. Walang kasiyahan sa kanyang puso, walang galit, walang kalungkutan. Para sa kanya, iyon ay isang kwento na tapos na. "Salamat Kuya Dennis, natural lang iyon. Sa pamamagitan, may bagong partners ba ang inyong negosyo? Nagpaplano kaming mag-expand ng packaging department, baka may kilala ka na maasahang supplier." Mabilis na nagbago ang paksa. Isinara niya ang cellphone at kinuha ang kanyang ballpen. Ang batas ng sansinukop ay napakapatas. Tinatanggap ni Jerome ang lahat ng bunga ng kanyang maginawa. Iyon na ang kanyang bahagi. Para kay Grace, ang buhay ay magpatuloy na may saya. Tanam na ang lahat ng gustong sabihin ng kwentong ito, ngunit ang alon nito ay mananatili pa rin sa ating mga puso. Sa buhay, minsan ay nakakaranas tayo ngang sandaling tila itinatapon tayo ngang lahat ng mga kaibigan, ng pamilya, ng mga taong pinagtitiwala ang mahal natin. Minsan ay naparatangan tayo ngang gabagay na hindi natin ginawa. Minsan ay napalayo tayo sa ating sariling tahanan. Ngunit ang kwento ni Grace de la Cruz ay nagpapaalala sa atin, ang isang tao na ayaw sumuko ay hindi maaring ganap na madurog. Ang katotohanan ay palaging lumalabas sa tamang panahon. At ang isang babae na may utak, tapang, at malinaw na
puso ay maaring itayo muli ang kanyang buhay mula sa simula kahit wala siyang kasama kundi ang sarili niyang determinasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito ngayong gabi. Kung naramdaman ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong masalobin. I-like, i-share, at i-subscribe para hindi ninyo mapalalamangan ang masusunod na kwento na puno ng damdamin at katotohanan mula sa buhay. Hanggang sa muli, mga minamahal, ingatan ninyo ang inyong sarili at palagi ninyong alalahanin. Ang pinakamalakas na tao ay ang taong pinili na maging buo muli pagkatapos ng lahat ng kanyang naranasan.